Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So ayun, for today's video mga tropa, finally nakuha na rin namin yung work permit namin na good for 3 years. So ayun mga tropa, after 2 years ng pagiging isang student, so meron ng kaming 3 years na working permit. So medyo matagal-tagal pa yung i-stay namin. So ayun mga tropa, ang tanong doon, what comes next after nung 3 years na yon? So ayun yung tanong doon mga tropa. Pero sa ngayon, i-enjoyin muna natin yung pagkakakuha namin doon sa work permit namin. So ayun mga tropa, ilang months ba yung inabot ng work permit namin sa mga gustong magtanong? So I remember nag-apply kami September or October last year. So sabihin na natin October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. So 9 months yung hinintay namin mga tropa, na supposed to be dapat 3 months lang makukuha mo na siya dahil nga sa pabago-bagong rules. So ayun, kaya medyo natagalan. So ayun mga tropa, so after 9 months, biruin mo yung ganong katagal kami naghintay para doon sa work permit namin. Pero okay lang kasi 3 years naman siya. So ayun, medyo masaya lang mga tropa, dahil na-extend pa ulit ng 3 years. So let's see what will happen on that 3 years na pag-stay namin dito sa Canada. So nandun yung chance na mapi-PR, nandun yung chance na hindi. Hopefully not. Kasi syempre, sino ba naman yung ayaw na ma-PR dito sa Canada? Unless mayaman ka sa Pilipinas at marami kang negosyo ron. So, ayun, okay lang na bumalik ka. Pero syempre, katulad natin, katulad ng karamihan na ang pangarap is ma-PR dito sa Canada. So, this is the chance mga tropa, na within 3 years period na yan, dapat ma-PR tayo. Sa mga nakakuha rin ng kanilang work permit na for 3 years. So congratulations sa inyong mga tropa, binabati ko po kayo. So ayun, masaya tayo ngayon dahil at least kahit papaano sa kabila nung mga nangyayari na pabago-bago dito sa immigration ng Canada, is at least yun ang isa sa pinakamagandang balita ng natin dito pag i-stay sa Canada. So ang tanong doon, ang tanong doon mga tropa, after nun, yun ang kailangan nating paghandaan. Dahil alam naman natin na ang Canada is talagang mahigpit at hindi natin alam kung ano yung rules na naman na babaguhin nila. Tapos isa pa yung points na kailangan nila lalong tumataas. Nakaka-stress actually mga tropa kung iisipin mo yung mga nakahadlang para makakuha ka ng PR. So kung iisipin mo, stressful siya Pero saka na lang natin yan isipin kapag ka mag-a-apply na tayo ng PR. So for now, i-figure out muna natin, i-figure out ko muna kung ano yung magandang gawin, kung ano yung diskarte na gagawin para hopefully makakuha ng PR. So ayun mga tropa, medyo mahirap talaga yung ngayon Canada, dahil biruin mo from 3 months, dapat 3 months nakuha mo na, so naging 9 months. So paano pa kaya yung pag-apply ng PR, gaano katagal yun yung tanong doon. Well mga tropa, masaya lang isipin kung katulad niya na sa kabila ng paghihintay mo, sa kabila ng paghihirap mo sa pag-aaral, so ayun, nakakuha ka na ng work permit mo. Kaya ayun mga tropa, enjoyin muna natin, enjoy muna tayo ngayon sa balita na natanggap natin. So ayan, hopefully maging maganda yung mga susunod na mangyayari. At sa mga mag-a-apply ng PR sa amin, sa ibang temporary resident na mag-apply ng PR. So ayun, good luck sa ating lahat. At ayun, kita-kits po tayo sa next video. At good luck po, and ingat po kayo lagi mga tropa.